9 verses 1 to 13. Man po ang inyong gamit na salin, ay samahan po ninyo ako sa pagbasa ng salita ng Diyos. Kayo po yung babasa sa pamagitan ng inyong paningin. Habang binabasa ko po, malakas ang ating we're reading our passage this morning, the English Standard Version. Ay mo lahat ay tumayo, ating pagbasa ng salita ng ating Pilipinas. Genesis chapter 29, verses 1 to 13. Hear the word of the Lord. Then Jacob went on his journey and came to the land of the people of the east. As he looked, he saw a well in the field, and behold, 3 flocks of sheep lying beside him. For out of that well the flocks were watered. The stone on the well's mouth was large, and when all the flocks were gathered there, the shepherds would roll the stone from the mouth of the well and water the sheep, and put the stone back in its place over the mouth of the well. Jacob said to them, "My brothers, where do you come from?" They said, "We are from Haran." He said to them, "Do you know Laban, the son of Nahor?" They said, "We know him." He said to them, "Is it well with him?" They said, "It is well. And see, Rachel, his daughter, is coming with the sheep." He said, "Behold, it is still high day. It is not time for the livestock to be gathered together. Water the sheep and go, pasture them." But they said, "We cannot until all the flocks are gathered together and the stone is rolled from the mouth of the well. Then we water the sheep." While he was still speaking with them, Rachel came with her father's sheep, for she was a shepherdess. Now, as soon as Jacob saw Rachel, the daughter of Laban, his mother's brother, and the sheep of Laban, his mother's brother, Jacob came near and rolled the stone from the well's mouth and watered the flock of Laban, his mother's brother. Then Jacob kissed Rachel and wept aloud. And Jacob told Rachel that he was her father's kinsman and that he was Rebekah's son. And she ran and told her father. As soon as Laban heard the news about Jacob, his sister's son, he ran to meet him and embraced him and kissed him and brought him to his house. Jacob told Laban all these things. And Laban said to him, "Surely you are my bone and my flesh." And he stayed with him a month. Then Laban said to Jacob, "Because you are my kinsman, should you therefore serve me for nothing? Tell me, what shall your wages be?" Now Laban had 2 daughters. The name of the older was Leah, and the name of the younger was Rachel. Leah's eyes were weak, but Rachel was beautiful in form and appearance. Jacob loved Rachel. And he said, "I will serve you 7 years for your younger daughter, Rachel." Laban said, "It is better that I give her to you than that I should give her to any other man. Stay with me." So they had served 7 years for Rachel, and they seemed to him but a few days because of the love he had for her. Then Jacob said to Laban, "Give me my wife, that I may go into her, for my time is completed." So Laban gathered together all the people of the place and made a feast. But in the evening, he took his daughter Leah and brought her to Jacob, and he went in to her. Laban gave his female servant Zilpah to his daughter Leah to be her servant. And in the morning, behold, it was Leah. And Jacob said to Laban, "What is this that you have done to me? Did I not serve with you for Rachel? Why then have you deceived me?" Laban said, "It is not so done in our country to give the younger before firstborn. Complete the week of this one, and we will give you the other also in return for serving me another 7 years." Jacob did so and completed her week. Then Laban gave him his daughter Rachel to his wife. Laban gave his female servant Bilhah, his daughter Rachel, to be her servant.
So Jacob went into Rachel also, and he loved Rachel more than Leah, and served Laban for another 7 years. This is the word of the Lord. Kaya tanggapin po natin sa ating puso at isipan, ihanda sa mensahe ng Diyos para sa atin. Tayo po natin manalangin. Maraming salamat po. Muli, kami makakapinig ng inyong masalita. Kami tunay na mapapaalalahan ng inyong dakilang pag-ibig para sa amin sa kabila ng kami ay hindi kaibig-ibig sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. Dalangin namin ng Diyos na sa umagang ito, sa aming mga isipan, kung kami po kayong maunawaan, yung salita, sa tulong ng inyong Espiritu. At nawa, Panginoon, nakita namin ang kagandahan ni Kristo, ang kagandahan ng mabuting balita. At ang aming mga puso, ang aming mga buhay, ang aming pagkatao ay tibon ng naayon sa iyong kalooban para sa amin. Buwan sa salamat sa buhay. Maraming salamat po, Panginoon, ang dalangin sa Panginoon Kristo Jesus. Amen. Kaya po natin mga kaupuna, borrowing a praise from him, title po ng ating exhortation ngayong umaga from Genesis chapter 29 verses 1 to 30 ay behind frowning providence. Mga bagay po sa ating buhay na kung saan inaakala natin na maayos na ang lahat at patungo na sa magandang kalalabasan. Ngunit biglang darating ang mga bagay, mahaharap tayo sa mga pangyayaring hindi inaasahan at magdudulot sa atin ng kabalisahan, pagkadismaya. Dahil para bang hindi tila umaayon sa mga plano natin o inaasahan natin yung mga bagay na nangyayari. Ito yung makikita po natin sa ating talata na binasa. Sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral ng Book of Genesis, particularly sa buhay ni Jacob, na kung saan kung paano sa pamamagitan niya ay may isa sa katuparan yung mabiyayang pagliligtas ng Diyos sa atin ng mga di kaibig-ibig. Kaya naman sa biyaya ng Panginoon, nawa maging malinaw sa atin ang pagtawag, paghimok sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng talatang ito. Na panghawakan natin mga kapatid, na ang Diyos na namamahala sa lahat ng bagay ayon sa kanyang probidensya ay tapat sa kanyang pangako. Kaya kahit harapin natin ang mga pangyayaring hindi natin inaasahan, makapagtitiwala tayo na siya ay patuloy na kumikilos para sa kanyang kalwalatian at para sa ikabubuti ng kanyang mga anak, ng kanyang bayan. Minsan pa mga kapatid, panghawakan natin na ang Diyos na namamahala sa lahat ng bagay ayon sa kanyang probidensya ay tapat sa kanyang pangako. Kaya kahit harapin natin ang mga pangyayaring hindi natin inaasahan, mga pangit na pangyayari sa ating buhay, mga hindi natin inaasahan, mga nakakadismaya, makakapagtiwala tayo sa Kanya na siya'y patuloy na kumikilos para sa kanyang kalwalhatian at para sa ating kabubuti na kanyang mga minamahal. Dito sa ating talata, makikita natin ang katotohanan ng ito sa tatlong bahagi. Una, kita natin, led by divine providence, verses 1 to 14. Sa ikalawang bahagi, love proven by determination. At sa ikawali, learn through painful deception. Kaya tumungo po tayo sa unang bahagi ng ating talata, led by divine providence. May kita natin, isa ito sa tema, major theme, hindi lang ng Book of Genesis, ng buong Biblia. Particularly dito sa chapter na ito, may kita natin maliwanag yung providensya ng Diyos kung paano ginabayan ng Diyos si Jacob sa kanyang paglalakbay at doon sa layunin ng Diyos sa pamamagitan niya magpatuloy yung tapat na pangako ng Diyos, yung kanyang mabiyayang pagligtas. Doon sa pagsunod ni Jacob, sabihin ng kanyang mga magulang na siya ay magtungod sa Haran upang kumuha ng mapapang asawa mula sa sambahayan ni Laban, naging maliwanag kay Jacob
naging maliwanag sa kanya na tapat ang Panginoon sa pamamagitan ng paggabay sa kanya. Yung pagsama ng Diyos ay kanyang naranasan. Ito yung inaral po natin last Lord's Day. Naging maliwanag po sa atin ito. At habang siya naglalakbay ng may pananampalataya sa ating Panginoon, sa kanyang pangako, nakita niya na ang Diyos ay tunay na kumikilos sa kanyang buhay upang tuparin yung kanyang salita na hindi lang natanggap niya doon sa Bethel, kundi yung pagpapala na pinagkaloob sa kanya ng kanyang ama na galing din naman sa Diyos. At dito po sa pasimula ng ating talata, makita natin na si Jacob hindi siya nanatili sa Bethel. Kasi di ba, naranasan niya doon or sa kanyang panaginip, pag inahayag sa kanya ng Diyos na naroon ang Diyos, ang presensya ng Diyos ay naroon. At di ba, the best place ay yung lugar na kung saan naroon yung presensya ng Diyos, nararanasan natin yung pagsama ng Diyos, paggabay ng Diyos. Pero hindi na natili si Jacob sa Bethel. Nagpatuloy siya sa kanyang paglalakbay. Dahil ang kanyang goal, yung kanyang yung layunin ng kanyang paglalakbay patungong Haran. At doon ay makahanap siya, humanap siya ng kanyang mapapangasawa, particularly sa isa sa mga anak ni Laban. Nung nagpatuloy si Jacob sa kanyang paglalakbay na may pananampalataya, pag-asa sa pangako ng Diyos na kanyang matapat at tuto pa rin ang bagay na ito. At sa wakas, dito makikita natin mga kapatid sa ating talata, maingat siyang nakarating sa lupain ng mga taga-kanluran and the people of the East, yung Padan Aram. At dito, sa ating talata, makikita natin merong balon doon sa kanyang pagpunta doon sa Padan Aram, may nakita siyang balon at doon ay merong mga tupa sa tabi ng balon. Dahil yung mga tupa na iyon ay pinainom ng mga pastol na nagpastol sa mga tupa na iyon. At dito pinapakita sa atin sa mga sumusunod na talata kung paano isinasagawa yung proseso ng pagdalagay ng tubig o pagpapainom doon sa mga tupa. Na yung balon ay sobrang laki at yung pangtakip doon sobrang laki, sobrang bigat at kinakailangan ilang tao magtatanggal doon. At makikita natin na si Jacob, nung nakita niya yung mga pastol, nakipag-usap siya. Tinanong niya itong mga pastol na ito, mga Arameo, sa ganitong tanong siya nag-umpisa. Saan kayo nagmula? Taga saan kayo? Yun yung tanong niya. Tumugon itong mga pastol na ito, sa providensya ng Diyos, ito yung tugon nila. Kami taga-Haran. Kami mga taga-Haran. At sumunod na kanyang tanong, dahil yung nga yung sinabi ng mga pastol na ito, na sila'y taga-Haran, kumbaga na-excite si Jacob. Yung sumunod na tanong niya ay, kilala ba ninyo si Laban, anak ni Nahor? At ang tugon nila, kilala namin siya. Kumusta naman siya? Mabuti naman ba yung kanyang kalagayan? Mabuti naman, ang tugon nila. At matapos noon, dinagdag pa nila, ay na, paparating si Rachel, na anak ni Laban. At ngayon, nung sinabi nila yon, sa malayo pa lang nakita na ni Jacob si Rachel na paparating kasama yung mga tupa ng mga tupa ni Laban, daladala ni Rachel. Ito yung sinabi ni Jacob. Mga kapatid, maaga pa. Hindi pa panahon
para hindi pa oras para tipunin yung mga tupa. So madaling salita mga kapatid, gusto niya sa malayo pa lang natanaw na ni Jacob si Rachel at gusto niya na magkaroon ng solo time with Rachel na anak ni Laban. Yun yung kanyang nasa isip. Baga, parang no? For illustration, yari isang bata, kasama yung kanyang ating maganda. Yung isang lalaki, sasabihin niya dun sa bata, pili ka muna ng candy doon, o kaya pili ka muna ng ice cream. Kasi sa totoo lang, gusto niyo makipag-usap dun sa magkaroon ng pagkakataon na makausap yung kanyang ate. So, ganito din yung sitwasyon na makikita natin dito. Gustong paalisin muna ni Jacob yung mga pastol at pag-usap siya kay Rachel. So, ito yung tugon ng mga pastol sa kanya. Hindi namin yung magagawa hanggang sa pagkatipon ng lahat ng mga kawan, gugulong yung bato mula sa labi ng balon, kaya nga ang aming pinapainom ang mga tupa. At dito, may kita natin na ayaw pagbigyan ng mga pastol kung ano man yung sinasabi ni Jacob. So habang nagsasalita itong mga pastol na ito, andyan na si Rachel, dumating na. At nung dumating na si Rachel, ay kita natin dala-dala yung mga pasto, yung mga tupa, dahil siya nga ay shepherdess. May kita natin, ito yung ginawa ni Jacob. Agad-agad siya bigla siya nagpasikat. Binuksan niya tinanggal niya yung takip yung malaking bato na pantakip doon sa balon. Kahit sa sobrang bigat nun, dahil sa kanyang adrenaline, gusto niya pasikat, natanggal niya tanggal niya, tapos kumuha siya ng tubig, pinainom niya yung mga tupa, yung kawan ni Rachel. Dito makikita natin na si Rachel nga ay isang babaeng pastor. Dahil nung panahon na yun, sa ancient Near East, bagamat karaniwan sa mga kalalakihan ang pagiging pastor, meron din mga babae na nagpapastor o yun din yung trabaho nila. Pastor. Hindi yun baka dito nila kunin yun. Pero hindi. By occupation, ito yung nangyayari din sa ancient Near East. Dito pinapakita sa atin itong bagay na ito upang maunawaan natin na yung pagpapastol kahit ng mga babae isang marangal na hanap buhay. Isang pagpapakita ng pagpapakumbaba. At pinapakita din sa atin na ang marangal na hanap buhay hindi nakabatay sa kasarian kundi sa katapatan at tungkuling ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. So ano man yung trabaho na meron tayo, hindi man ganun kalaki yung sweldo, no? Minsan kapag nakikipag-usap tayo, no, kung wala tayo dun sa mga kumpanya na malalaki, hindi ganun kalaki yung sahod natin, medyo nahihiya tayong sabihin kung ano yung trabaho natin. Pero dito, pinapakita sa atin dito na bagamat si Rachel ay isang shepherdess, pinapakita sa atin dito na yung kanyang hanap buhay hindi nakabatay dun sa kasarian, yung pagiging marangal ng hanap buhay na meron siya. So ganun din sa atin. Kung ano yung trabaho natin, laki may sweldo natin, o sapat lang, yun yung pinagkaloob ng Diyos sa atin. Hindi dapat natin ikahiya. Kung ito ay marangal, ito yung provide ng Panginoon sa atin. Dito, makikita natin yung panawagan sa atin dito sa katotohanan na ito. Ano man yung hanap buhay na meron tayo, ito'y marangal, kalugod-lugod sa Diyos, huwag na natin itahiya.
Sa halip, ano? Tanggapin natin ito ng may pasasalamat. Pasalamat tayo dahil meron tayong trabaho. Yung iba nga walang trabaho. Yung iba nga, kahit na nakapagtapos na ng pag-aaral, nahihirapan maghanap ng trabaho. Yung iba nga may master's degree pa. Pero hindi nakakahanap, di basta-basta nakakahanap ng trabaho, hindi na agad natatanggap sa trabaho. Bakit? Dahil ito yung pinagkaloob sa atin ng Diyos. Sa kasalukuyan, yan yung pinagkaloob sa inyo ng Diyos. Kaya yan ay dapat mo pagpasalamat. Eh dito, pansinin natin. Again, yung ginawa ni Jacob. No? Pasikat si Jacob. Pagdating ni Leah. Mamaya ko si Leah. Pinanggit ko kaagad. Rachel. Pinakita niya agad, pinaglingkuran niya agad si Rachel sa pamamagitan ng pagtanggal ng takip ng balon at pagpapalit din sa kanyang mga alagang tupa. At ano pa, ang bilis ni Jacob. Pagkatas niyang gawin nun, anong ginawa niya? Hinalikan niya si Rachel. Hinalikan niya agad si Rachel. Tapos doon, niyakap at umiyak siya. Yung iyak niya, tears of joy, syempre. Tears of joy. Bakit? Ano itong paghalik ni Jacob kay Rachel? Parang ang bilis naman ni, stranger siya, hindi pa nga siya nagpapakilala, gano'n na agad yung kanyang ginawa. Pero yun ay common, yung paghalik. Lalo na sa kamag-anak ay common sa na-practice in the ancient Near East. At hindi ba sa panahon din naman natin, pag meron tayong mga tito-tita, mga kamag-anak, mga pinsan, lalo na kapag close, di ba? Ganon din naman yung ginagawa natin. Beso, pagyakap, so ganun. Pero dahil hindi pa kakilala ni Rachel itong mamang ito, itong lalaking ito, stranger, malamang nagulat siya sa mga ikinilos ni Jacob. At yung pag-iyak ni Jacob ay isang pag-iyak ng kasiyahan dahil sa wakas sa biyaya ng Diyos. Matapos ng kanyang mahabang paglalakbay, natagpuan niya at nakasalamuhan niya yung kanyang kamag-anak. Ito ay isang malinaw na tanda ng katapatan ng Diyos. Katagumpayan sa kanyang paglalakbay at paggabay ng Diyos sa kanya. So, matapos ng lahat ng ito, nung sinabi ni Jacob na siya'y kamag-anak ni Rachel, yung tatay ni Rachel ay kapatid yung kanyang nanay na si Rebecca, hanggang pumunta si Rachel sa kanyang tatay na si Laban at ibinalita itong bagay na ito, ang pagdating ni Jacob. At nung marinig ito ni Laban, siya ay bumawi. Nung marinig ito ni Laban, ipatungkol kay Jacob, sinalubong niya si Jacob. Hinalikan, at dinala sa kanyang tahanan. Pinatuloy sa kanyang At dahil kung maaalala natin, si Rebecca, na kapatid ni Laban, sobrang tagal na ng panahon na lumipas. Simula nung umalis si Rebecca dun sa kanilang tahanan. Hindi na sila ulit nagkita. Wala namang messenger nun. Wala namang ibang means para kumusta yung kalagayan ng bawat isa. So, mga 40 years yung lumipas. So, hindi kilala ni Jacob, ni Laban itong si Jacob. Kaya naman, sinalaysay ni Jacob kung sino siya. Bakit siya napunta doon sa Haran, yung kanyang pakay. At ito na nga. Ito yung sinabi ni Laban kay Jacob. Pagpapatunay na si Laban ay naniwala din sa sinabi ni Jacob patungkol sa kanyang sarili. At siya ay tunay nga niyang kamag-anak. At si Jacob ay nanuluyan doon sa kanyang tahanan ng isang buwan.
Ay mga kapatid, no, papunta sa ating ikalawang puntos, yung mga bagay na ito, lahat ng bagay na nangyari sa buhay ni Jacob, mga pangyayari, karanasan na dumating sa kanya, lahat yun ay pinahintulot ng Diyos ayon sa kanyang providensya. At sa atin, lahat ng mga bagay na nangyari sa ating mga buhay, hindi yun nangyari by chance. O maging yung magiging pasaway natin, mga pagkakasala natin, katigasan ng ating mga ulo. Lahat yun pinahintulot ng Diyos na sa ating ayon sa kanyang providensya. At dito, may kita natin na ang Diyos ang gumagabay. Ang Diyos ang gumabay sa bawat detalye ng buhay ni Jacob upang matupad yung kanyang layunin. At dito mga kapatid, tayo tutungo dun sa ikalawang bahagi ng ating talata. Ano ito? Yung love proven by determination. Ayon pa rin sa providensya ng Diyos, ito yung tanong ni Laban kay Jacob. So nagstay si Jacob for 1 month. Ito yung tanong ni Laban. Di ba't kamag-anak kita? Pamangkin kita. Dapat ka ba maglingkod sa akin nang walang upa o walang kabayaran? So okay naman, no? Okay naman yung sinabi ni Laban kay Jacob sa kanyang paglilingkod, o sa nananatili ni Jacob sa kanyang tahanan, sa kanyang sambahayan, marapat lang na bigyan ni Laban ng kabayaran si Jacob. Kaya yung tanong ni Laban sa kanya, sabihin mo sa akin, ano ba yung kabayaran? Ano ba yung pwede maging kabayaran yung paninilbihan sa akin? Bagamat dito sa ating talata, kung titignan natin, walang direktang sinabi sa ating talata na na alam na ni Laban yung kanyang damdamin, yung damdamin ni Jacob para kay Rachel. Pero sa loob ng 1 buwan, malamang napansin na ni Laban kung paano tignan ni Jacob si Rachel, paano makipag-usap si Jacob kay Rachel. Malamang napansin na ni Laban yung kanyang pagtingin kay Rachel. At kilala natin si Laban. Siya ay palaban talaga, no? Talagang makikita natin yung character ni Laban na after siya sa mga material na bagay, gusto niya for his advantage. Nakita natin nung pumunta or sinugo ni Abraham yung kanyang alipin upang kunin yung anak ni Nahor na si Rebecca para maging asawa ni Isaac. Di ba? Makikita natin doon na gano'n na lamang yung paghahangad ni Laban for his advantage. At dito makikita natin yun sa pagiging tuso ni Laban. Hindi lamang niya nakita yung pagtingin, yung pag-ibig ni Jacob para sa kanyang anak na si Rachel. Nakita niya rin ito bilang pagkakataon para sa kanyang negosyo, para sa kanyang hanap buhay. Napaglilingkod si Jacob sa kanya at ang kanyang ipagkakaloob ayon sa kanyang sa kailangan ni Jacob. So ano yung kanyang mahibigan. At alam niya na hihingin ni Jacob si Rachel bilang kabayaran sa kanyang paglilingkod. Kaya dito sa bahaging ito na ating talata, inihayag sa atin na mayroong 2 anak si Laban. Si Leah na panganay at si Rachel na nakababata. At nilarawan sa atin dito yung katangian nitong dalawa, yung kanilang pagkakaiba. So, una, si Leah pinakita sa atin na siya ay yung palabas ng kanyang katangian, siya ay meron kapansanan sa mata. Weak, soft ang kanyang mata.
Ngunit si Rachel, ganda yung description sa kanya. Kaya naman talagang na-inlove, nabighani si Jacob sa kanya. Siya ay maganda at nakakaakit ang kanyang tsura outwardly. Kaya naman nung hindi nakatakataan na unang nakita pala, malayo pa nga lang, Ang makita, ang hinagan na ni Jacob si Rachel, gano'n na lang yung kanyang pagnanais, may pakita yung kanyang nadamdamin para sa kanya. Ngayon, titignan natin, or makikita natin na hiningi nga ni Jacob si Rachel bilang kabayaran doon sa kanyang paglilingkod na gagawin. At siya ay maglilingkod kay Laban sa loob ng 7 taon upang mapangasawa si Rachel. So, itong practice na ito, yung tinatawag na bride price. Bride price. So, iba pa ito sa dowry. Yung bride price, ito yung legal na kasunduan na nakabase dun sa kultura na meron sila during the ancient Near East na kung saan yung lalaki nagbibigay ng halaga sa pamilya ng babae para maging asawa niya. Pwedeng pera, pwedeng mga ari-arian, or pwede din, kung wala siyang pera, service. At ito nga yung ginawa ni Jacob. Dahil alam natin, nung sa paglalakbay ni Jacob, wala naman siyang daladalang kahit ano. Wala siyang kayamanan na binigay sa kanya ng kanyang mga magulang. So, service yung kanyang in-offer as bride price kay Laban para kay Rachel. At dito, makikita natin, according sa isa sa mga devotion from Legionnaire Ministry, Jacob's offer is generous. His 7 years of labor is worth 126 shekels, nearly 3 times more than the maximum bride price. So ganun kalaki yung pinagkaloob ni Jacob na bride price para makuha si Rachel according to the Mosaic law sa Deuteronomy 22 verse 29. Ano yung mga bagay na tinuturo sa atin mula sa talatang ito? Mula dito sa ginawa, pagpapakita ni Jacob ng kanyang damdamin para kay Rachel. Na yung kanyang pag-ibig ay kanyang magpatunayan sa pamamagitan ng paglilingkod, determined devotion para kay Rachel sa loob ng 7 taon. Ano yung mga bagay? Lalo na para sa mga kabataan, lalo na sa mga naghahanda sa pag-aasawa. Ano yung mga bagay na ito, particularly sa mga kalalakihan? Una, nakita natin, di ba meron yung mga kasabihan na yung pag-aasawa, hindi yan basta-basta para sa mga lalaki. Yung paghahanap ng mapapangasawa ay hindi yan mahuhulog sa langit. Na parang babagsak na lang siya dyan, tapos yun na. Pakasalan mo na or gawin mo ng asawa. Hindi. May kita natin dito sa ating talata na naging intentional si Jacob sa kanyang pag-pursue kay Rachel. Meron siyang direksyon at ang direksyon niya, gusto niya mapangasawa itong si Rachel. Malinaw yung kanyang layunin. May pananagutan at may paggalang doon sa pamilya. Specifically sa tatay ni Rachel na si Laban. Upang matagpuan niya yung kanyang, or papasakan niya sa biyaya ng Diyos si Rachel. At hindi lamang yun, hindi siya pabago-bago ng isip. Talagang focus siya sa goal. Diba? Focus siya sa goal. Si Rachel lang, sa loob ng 7 taon, wala siyang ibang hinangad kundi mapangasawa si Rachel.
Kaya yung dumating yung pagkakataon na binigay na sa kanya, agad niya itong pinanghawakan. Pinanghawakan niya na siya ay magtatrabaho, siya ay maglilingkod para mapangasawa si Rachel. Ano pa? Ang bagay na makikita natin dito, yung sacrifice ni Jacob upang mapangasawa si Rachel. Mahaba yung kanyang pagtitiis, yung kanyang sakripisyo, at naging tapat siya sa kanyang paglilingkod kay Laban sa 7 taon. Sa kabila ng hirap at pagod na kanyang pinagdaanan, ano yung sabi sa ating talata? Yung 7 taon, parang saglit lang kay Jacob. Hindi niya alintana yung tagal ng panahon, 7 years. Dahil mahal niya si Rachel. Ganun lang kasimple. Mahal niya si Rachel. Kaya yung 7 taon na yun ng paghihirap, pagtatrabaho, ay madali lang para sa kanya. Pinapakita sa atin dito yung uri ng pag-ibig ni Jacob na handang maghintay, magsumika, magtiyaga, isang pag-ibig na hindi mabilis sumuko kahit may kapalit na sakripisyo at paghihintay. Ganon din para sa ating mga kabataan. Sa mga naghahanap sa biyaya ng Panginoon na makakatulong sa buhay. O, isang paalala sa atin, sama ako. Mga kalalakihan, tayo agad sumuko. Yun yung nakikita na susumpungan sa atin. Hindi katulad ni Jacob. Nagpatuloy siya, nagsakripisyo siya, naging matyaga siya. Nagantay siya, sumikap para lang makuha si Rachel upang maging kanyang asawa. Ano pa? May paninindigan, may commitment si Jacob sa tungkulin na ibinigay sa kanya. Bakit? Dahil yung kabayaran na nag-aantay sa kanya ay walang ibang hindi si Rachel na kanyang minamahal. So yung naging trabaho ni Jacob, bubasa natin sa Hosea 12:12, siya yung naging pastol. At dito, sa pamamagitan nito, pinapakita niya yung kanyang matinding mamahal para kay Rachel. Hindi niya inindi yung hirap at pagod bilang application sa bagay nito. Kung tunay na nauunawaan natin, mga kapatid, yung paglilingkod na ginawa ni Jacob, kung tunay na nauunawaan natin yung kagandahan ni Kristo at yung dakilang pag-ibig niya na ipinakita sa atin noong tayo mga makasalanan pa, maglilingkod tayo sa Kanya ng buong pagtsatsaga at determinasyon sa maikli at pansamantalang buhay na ito na Kanya yung pinagkaloob sa atin hanggang sa Kanyang muling pagbabalik. Yung maiksing buhay na ito, ilaalaan natin sa matapat, matyaga, kapag sumikap na paglilingkod sa ating Panginoon. Dahil una-una, siya ang nagmahal sa atin, tumibig sa atin. Bilang tugon, tayo ibig sa Kanya sa pamamagitan na ipapakita natin sa paglilingkod. Ngunit ito'y nakakalungkot. Saan tayo nasusumpungan? Hindi sa determinasyon. Hindi sa pagtsatsaga. Sa katamaran. Isang halimbawa, katatapos lang. Pagdating sa paglilinis, ang bagal natin. Di ba? Mga simpleng bagay lang ito, mga kapatid. Simpleng paglilinis. May panahon naman tayo, may lakas tayo. Hindi natin ilalaan.
Pagdalo sa panambahan, ang dami nating dahilan. Paglilingkod sa ating kapwa mananampalataya sa pamamagitan ng panalangin, nakukulang tayo. Pagkakaloob sa Diyos, siya namang nagbigay sa atin ng kalakasan, lahat ng resources. Hindi natin may sagawa dahil inuuna natin yung mga bagay na wala namang kabuluhan. Yung mga ilan lamang sa mga bagay, nakakalungkot, mga kapatid. Hindi natin na ipapakita. Tunay nating mahal ang Panginoon. Ito yung sinasabi sa ating talagas ng obligation. Let our love be proven by determination. Kung tunay na mahal natin ating Panginoon, tayo maglingkod sa Kanya sa pamamagitan ng paglilingkod sa bawat isa. Kahit sa simple kapamaraanan, hindi naman laging pera eh. Hindi naman laging perang pinag-uusapan. Oras, panalangin, simpleng ma-offer na pagtulong. Yari, lipat ng bahay, offer natin yung ating mga sarili. Tumulong tayo. Kung meron tayong panahon at lakas. Tulungan natin ang mga kapatid natin na kailangan ng tulong. Meron tayong mga kapatiran na dumaranas ng karamdaman, maoperahan. Kung meron naman tayong financial capacity to help, why not? Ilan lamang yun sa mga bagay na kung saan may papakita natin ang ating pagmamahal sa Panginoon sa bawat isa. Ito mga kapatid, sa ating talata, kamat sinalaysay sa atin yung pag-ibig ni Jacob para kay Rachel. Tinuturo sa atin yung higit, mas higit pang dakilang pag-ibig na walang iba kundi yung pag-ibig ni Kristo para sa atin na kanyang iglesia. Totoo, no? Yung kwento na ito, hindi siya gawa-gawa. Talagang nangyari siya in the history ng patriarchs. Pero may pinatutukuyan nitong masigit yung pag-ibig ni Kristo para sa iglesia. Iniwan ng ating Panginoong Kristo ang kalangitan, nagpakababa dito, naparito sa lupa para sa atin. Upang tayo paglingkuran, hindi upang paglingkod sa Kanya. Ano pa, binigay niyo yung Kanyang buhay para sa atin bilang pantubos sa atin ng mga baon sa kasalanan, pagkakasala laban sa Diyos. At ano pa, doon sa krus, ipinahayag niya yung lawak, lalim ng Kanyang pag-ibig para sa atin sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan, sa pamamagitan ng Kanyang mahalagang dugo, yung pagtigis ng Kanyang dugo doon sa krus ng Kalbaryo. Doon niya ipinamala sa Kanyang pag-ibig sa atin habang tayo ay makasalanan. Sa pamamagitan ng pagdaanak ng Kanyang mahalagang dugo, pinagtibay ng ating Panginoon ng bagong tipan ng biyaya upang tayo mga dating hiwalay sa Diyos ay maging kabahagi sa Kanyang tipan. Darating araw sa muling pagbabalik ng ating Panginoon, tayo magiging kabahagi doon sa marriage feast of the Lamb, great banquet, na kung saan hindi tayo bisita, mga kapatid. Tayo bilang minamahal, asamang babae ng ating Panginoon, yung image ng marriage ay pinapakita sa atin. Ganun lamang ang pag-ibig ng ating Panginoon para sa atin.
At dito sa huling bahagi ng ating talata, from verses 21 to 30, makita natin mga kapatid, na sa mga bagay na ito na nangyari sa buhay ni Jacob na tila ba okay ang lahat, maayon ang lahat, ayon doon sa pagkakasubo sa kanya ng kanyang mga magulang, ayon sa pangako ng Diyos, makikita natin naranasan niya ang isang nakakadismayang bagay. Learn through painful deception. So matapos ng 7 taong pag-aantay sa kanyang pagtsatsaga, sa pagtatrabaho, para mapangasawa si Rachel, dumating na yung panahon na mahuli na ni Jacob si Rachel at i-consummate itong process. So, sa kanilang practice, merong process. Yung consummation nito ay yung pakikipag-ibig o yung pakikipag-singting. So, dito, yun yung hinihingi ni Jacob. Hinihingi na ni Jacob si Rachel upang gawin ang bagay na yun. Gawin ang bagay na para sa mag-asawa. Kaya ang ginawa ni Laban, nagkaroon siya ng pagtitipon, grabe niya yung mga tao, tinipon niya yung mga tao sa lugar na yun at naghanda siya ng feast. At para nga dun sa kasal ni Rachel at Jacob. Pero matapos ng kasiyahan na ito, dahil hindi malinaw kay Jacob sa kanyang isipan, palihim na dinala ni Laban si Leah, kanyang panganay na anak, kay Jacob. At nangyari, hindi naman dapat para kay Leah. So technically, ang naging asawa ni Jacob, si Leah. At kung babalikan natin yung talata, previous passage natin, si Laban, ibigay niya yung kanyang anak. Pero hindi niya specify kung sino. Pero ang hinihingi nga ni Jacob ay si Rachel. Tingnan natin. Nung magising siya nag-umaga na, nagising si Jacob, ito yung pagkakasabi sa ating talata, behold, it was Leah. Eh ganun, imagine niyo mga kapatid. Sobrang mahal mo yung babae. Consummate na yung inyong pagiging mag-asawa sa pamamagitan ng sexual activity para sa mag-asawa. Then pagkagising mo ng umaga, hindi yung asawa mo yung katabi mo. Ibang babae. Kaya sobrang nasaktan si Jacob sa pangyayari nito. Nakikita natin, tanong una, kung paano dinaya ni Jacob si Isaac sa pamamagitan ng pagpapanggap bilang nakatatandang anak. Ngayon naman, makikita natin si Jacob na siya naman ang dinaya sa pamamagitan ng pagpapalit kay Rachel sa pamamagitan ni Leah. Sa providensya ng Diyos, yung dating mandaraya, siya naman ngayon yung nadaya. Tinuturo sa atin ng talatang ito, hindi karma, no? Mga kapatid. Hindi biblical. Inanilang ni Jacob yung kanyang itinanim, yung kanyang ginawa noon, yung kanyang panloloko, pandaraya sa kanyang kapwa, siya mismo ay nakaranas sa kanya. Ito yung punishment ng Diyos sa kanya doon sa kanyang ginawang kamalian, kasalanan. Ipinahintulot ng Diyos para sa kanya. Siya ay madaya ng kanyang kapwa. Pinahintulot ng Diyos sa kanya, pangyayaring ito, upang siya magpakumbaba. Ituwid
siya sa kanyang mga pagkakamali. Ito yung pamamaraan ng pagdidisiplina ng Diyos sa kanyang mga minor. Sapagkat malinaw yung sinasabi ng salita ng Diyos. The Lord disciplines those who know Him. Hindi upang ipahiya, kundi pagpabanan for our sanctification. Ganun din sa ating mga kapatid. Sa mga pagkakataong pinapahintulot sa atin ng Diyos, bilang kanyang pagdidisiplina yung mga bagay na nangyayari sa ating buhay, masasamang bagay nito. Hindi ito para sa ating kasasama. Ito ay para sa ating kabubuti upang tayo ay lumago sa kabanalan, katuwiran. Sa wangis ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ito na yung sinabi ni Jacob kay Laban patungkol sa pangyayari na iyon. Ano yung ginawa mo sa akin? Niloko mo ako, dinaya mo ako. Di ba pinagtingkuran kita ng 7 taon para sa iyong anak na si Rachel? Bakit sila yung binigay mo sa akin? Bakit mo naman ako dinaya? Pero ito yung palusot niya, ni Laban. Hindi kasi ganyan yung practice namin. Hindi kasi binibigay yung bunso muna. Panganay mo muna yung binibigay. So yun na nga. Ganun yung palusot ni Laban. At kung totoo man yun, bakit hindi niya agad sinabi kay Jacob nung una pa lang? Kasi nga, ang gusto niya, dayain si Jacob. At para may masmasan si Jacob dun sa pangyayari na iyon ng pandaraya ni Laban, ano sinabi ni Laban sa kanya? Sige, 7 years ulit. Bibigay ko na sa iyo si Rachel. At ganoon na nga. Sa kanyang pagmamahal para kay Rachel, another 7 years. 14 years in total. Lingkod, uli, si Jacob, panibagong 7 taon upang ipakita ang kanyang pag-ibig, pagmamahal para kay Rachel. Ito yung comment from Kieran DeWitch concerning bigamy o yung pag-asawa ng bigamy and also polygamy. Bakit hinayaan? Okay lang ba yun na dalawa yung naging asawa ni Jacob, si Leah and si Rachel? Let me read this comment. This bigamy of Jacob must not be judged directly by the Mosaic law, which prohibits marriage with 2 sisters at the same time. Leviticus 18:18, were set down as incest, since there was no positive law on the point in existence then. At the same time, it is not to be justified on the ground that the blessing of God made it the means of the fulfillment of this promise, the multiplication of the seed of Abraham into a great nation, just as it had risen from Laban's deception and Jacob's love, which regarded outward beauty alone, and therefore from sinful infirmities, so did it become, in its results, a true school of affliction to Jacob, in which God showed to him by many a humiliation, that such conduct as his was quite unfitted to accomplish the divine counsels, and thus condemned the ungodliness of such a marriage, and prepared the way for the subsequent prohibition. Bagamat sa panahon nila, okay lang yun. Magkaroon ka ng asawa na kapatid, o kaya maraming asawa, o kaya pinsan mo, di ba? Pinsan nila pinsan niya si Rachel at Leah. Okay lang ng mga panahon na yun. Pero tandaan natin, bagamat wala pa yung Mosaic law ng panahon na ito, the law was written on their hearts. Ito'y nananatiling pagkakasala pa rin kay Jacob, kay Laban, kay Rachel, at kay Leah. Kumbaga, ginawang kabayaran yung kanyang mga anak para doon sa paglilingkod na ginawa ni Jacob. Hindi nga dapat. Pero sa providensya ng Diyos, lahat ng ito ay kanyang pinahintulog.
na kahit sa pangit na pangyayari na yun, yung kanyang kalooban, yung kanyang layunin ay may sa katuparan. Yung mga pangyayaring ito, mga pangyayaring ganito na hindi natin inaasahan, mga pagkadismaya, pagkabigo, marahil, ikaw ay tapat na damdamin sa isang babae, ikaw ay nandigaw, pero sinasted ka. Ito yung pagkadismaya, akala mo okay lahat, pero hindi pala. Akala mo okay yung katawan mo, wala kang sakit, healthy living ka naman, pero later po magkakaroon ka ng karamdaman. Pagka wala ng mahal sa buhay, pagkatanggal sa trabaho, akala mo close kayo ng boss mo, pero bye-bye, bigla. Akala mo tatanggal ka sa kumpanya, pero hindi ka pala tatanggal. Tatanggal ka pala. Tatanggal ka pala. Pagkasira ng mga relasyon. At pagkaubos, akala mo may laman pa yung bulsa mo. Bulsa na lang kasi walang wallet, di ba? Bulsa. Pero wala pala. Paubos na, o kaya wala na. Mga bagay na ito ay maaaring magdulot ng pagdududa sa atin sa kabutihan, katapatan, pag-ibig ng Diyos. Talagang magmahal ako ng Diyos. Talaga bang tapat ang Diyos? Bakit ang mga bagay na ito nakakala ko? Okay, patungo Diyos sa magandang patutunguhan. Pero sa atin, di biglang mag-iiba ang mga bagay. Dahil natin mga kapatid, sa kabila ng mga bagay na sa mangyayari sa ating buhay, mga pagkadismaya, sa likod ng ito, may ginagawa ang Diyos na hindi agad natin nakikita. Diyos ang nakakalam ng lahat ng bagay. Mga bagay na pinapahintulutan ng Diyos na mangyari sa ating buhay, hindi yan walang layunin. May layunin ang lahat ng ito. Ang bawat pagkabigo, ang bawat kawalan, pagkukulang, pagkalayo, pagkalungkot, lahat ng ito. Lahat ng ito ay may layunin. Ginagamit niya ito, lahat ng bagay na ito. Higit sa lahat, para sa ating kabubuti. Oo, mga kapatid. Magiging mga masasamang bagay na ito sa ating buhay. Para sa ating ikabubuti. Di ba malinaw sa salita ng Diyos? Ha? Mga nagmamahal sa Diyos, ang lahat ng bagay, pinaglalakit-lakit na rin. Para sa ikabubuti, mga minamahal. Upang upugin tayo sa kabanalan at ihanda tayo sa ihanda tayo para sa kanyang walang hanggang layunin. Ano yun? Tayo maging kawangis ni Kristo. In the full consummation of His promises, tayo tutungo sa bagong langit at bagong lupa. Kaya mga kapatid, sa paningin ng tao, yung mga pangyayaring ito sa ating talata ay tila baga nakasimangot, no? Ikaw mismo, sisimangot ka, bakit ganito yung nangyari? Bakit ganito yung nangyari sa ating buhay? Hindi ka aya-aya. Para bang hindi ka aya-aya yung providensya ng Diyos. Puno ng paghihintay, pagkadismaya, pighati, sakit. Ngunit, kagaya ng sinasabi, doon sa kung saan natin ito kinuha na hymn, from William Cowper, behind the frowning providence, He hides a smiling face. Sa likod ng mga pangyayaring hindi nauunawaan ni Jacob at marahil sa ating buhay, hindi ko alam ang inyong kalagayan, ang inyong mga pinagdaraanan sa mga sandaling ito. Ang Diyos ay tahimik na gumagawa upang tuparin ang kanyang mas dakilang layunin para sa atin. Kung titignan natin yung huling talata natin sa bahaging ito, mababasa natin, of si Raquel ng higit kaysa kay Leah. Jacob loved Rachel more than Leah. Parehas naman asawa ni Jacob, itong dalawang ito. Pero anong gusto kong patunguhan mga kapatid?
tuon natin ang ating paningin kay Leah. Siya na inibig ng kaunti dahil sa kanyang kapansanan at hindi siya lubusang minahal. Ang pinagdaluyan ng mabiyayang pagliligtas ng Diyos. Pakinggan ninyo ito mga kapatid. Si Leah na hindi inibig dahil siya'y bulag, may kapansanan sa mata. Siya yung pinagdaluyan ng mabiyayang pagliligtas ng Diyos. Hindi kay Rachel. Bakit? Ang lahi na kung saan nagmula ang Mesyas. Kay Rachel, ay kay Leah rather. Sa lahi ni Judah, na ikaapat na anak ni Leah. Ito yung ibinigay na pagpapalang propesiya nung mamamatay na si Jacob. Tingnan ninyo. Sa Genesis 49:10, ang sabi doon concerning Judah, the scepter shall not depart from Judah, nor the ruler's staff from between his feet until tribute comes to him. And to him shall be the obedience of the peoples. Walang ibang pinapatukuyan nito kundi sa pamamagitan ni Judah, magmumula yung Messiah, yung tagapagligtas. Pinapakita sa ating talata na ito mga kapatid, na ang plano ng pagtubos ng Diyos ay hindi nakabatay sa damdamin ng tao, sa katayuan sa lipunan, o sa itinuturing na pabor sa iba. Kagaya kay Leah, hindi siya favored. Yung sa mata pa nga lang niya eh. No? Kaya hindi siya ganon inibig, hindi siya pinili na mahalin ni Jacob sa una pa lang kasi nga maganda si Rachel eh. Ang itinuturing na hindi minamahal sa paningin ng tao ay maaaring itaas at gamitin ng Diyos para sa kanyang dakilang layunin, kagaya ni Leah. At hindi ba mga kapatid, katulad ni Leah, ang bawat isa sa atin, hindi naman tayo kaibig-ibig, hindi ba? Puno tayo ng kapangitan dahil sa ating kasalanan. Ngunit sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, tayong mga hindi kaibig-ibig, ay pinaglaanan ng Diyos ng kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng kanyang anak. Yun ang comfort sa atin, mga kapatid. Kaya nga, panghawakan natin, mga kapatid. Again, for the last time, and I will close on this. Panghawakan natin na ang Diyos na namamahala sa atin sa lahat ng bagay ayon sa kanyang probidensya ay tapat sa kanyang pangako. Kaya't kahit harapin natin yung samot-saring masasamang pangyayari sa ating buhay, mga bagay na hindi inaasahan, mapagkakatiwalaan natin ng Diyos na siya ay patuloy na kumikilos para sa kanyang kalwalatian at para sa ikabubuti ng kanyang mga minamahal. Tayong lahat ay manalangin. Salamat po Panginoon dahil hindi po kayo nakabase sa kagandahan namin o sa mga bagay na maaaring dala-dala namin, may pagmamalaki namin sa iyo o sa ibang tao. Salamat Panginoon dahil sa kabila ng kapangitan po namin, dahil sa aming mga kasalanan, ay pinakita nyo pa rin po, pinaranas sa amin ang inyong biyaya, habag, pag-ibig sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Salamat po Panginoon sa patuloy niya pagkilos niyo sa aming mga buhay. Marahil hindi namin nauunawaan yung mga pangyayari sa aming buhay sa kasalukuyan. Iba't ibang mga pagsubok, iba't ibang mga suliranin. Pero alam namin, Panginoon, Ikaw ang may hawak ng lahat ng bagay. At alam namin, O Diyos, na ang lahat ng bagay ay naaayon sa inyong probidensya para sa aming ikabubuti na iyong mga minamahal at higit sa lahat para sa iyong kalwalhatian. Salamat po sa katotohanan na ito, Panginoon.
Puri sa iyo aming makapangyarihang Diyos at tapat na